And hello at kamusta kayong lahat at welcome sa isang edisyon ng Sir Lupit TV kung saan ang mga mahirap ay dumadali at ang mga madali ay humihirap. Kamusta kayong lahat? Ako nga pala si Sir Lupit at inaanyayahan kita na mag-subscribe sa channel na to. Linggo-linggo ay nag-upload tayo ng mga video tungkol sa mathematics grade 7 hanggang grade 10 general mathematics at pre-calculus. So ngayon ay kakaibang content natin dahil may dumating. Ano kaya dumating? Okay. So hindi ako pinag-iisipan ko kung saang playlist ko ilalagay ito sa channel natin. Pero ang gagawin ng ngayong araw ay nabasa mo naman sa title, di ba? So tayo ay maninira ng gamit. Hindi. So dito meron tayo ngayon. Nandito, ito, alam niyo ba kung ano to? Yan, alam niyo kung ano yan? Yan. So ito ang ginamit ng mga katupunero nung unang panahon para di sila tamaan ng bala. Hindi. Rice cooker yan, alam niyo na yan. Okay. So ngayon, ang gagawin natin ay magre-repair tayo ng rice cooker. Actually, hindi naman talaga tayo magre-repair. Aalamin lang natin kung anong sira. So ngayon pa lang ay shout out sa bayaw natin, no, si Cesar Montemayor Morales, no, para sa request niya na to na gagawin natin. Okay. So I hope magawa natin to. Syempre sa tulong ng karunungan na binigay sa atin nung tayo nag-aaral at saka syempre sa lakas naman nakaloob ni God. Amen. Yan. So ngayon, bakit nga ba ganito ang content natin ngayon? So share ko lang, no, nung mga panahon na high school, hindi pa kasi ako nahagip ng ano yan, ng K to 12, hindi ako nahagip ng K to 12. So nung panahon na yon ay meron sa TLE kapag third year at fourth year na electrical technology at saka yung pagka fourth year yung electronics technology, no. So ang pinili ko noon ay hindi kasi ako mahilig sa mga garments, hindi ako mahilig sa alam ko lang kumain, pero yung sa food and beverages, parang mga ganun-ganon, hindi yun yung pinili ko, no, or ICT. So ang pinili ko ay electrical technology. So doon, shout out din sa naging teacher ko doon, si Sir Andrade, no. So sana napapanood mo to, saludo ko si Sir. Yan. Ngayon, siya yung nagturo sa amin kung paano yung mga basic repair, no, na kung saan nagagamit natin ngayon. Especially ngayon na tayo ay teacher, no, so may tinuturo tayo ng mga subject, halimbawa sa engineering o kaya naman sa mga basic ng ICT, yung mga termination, yung pagkuha ng mga paggamit ng simple multitester, mga ganun, and anything, lahat tulad ng mga tools katulad nito, no? So siguro naman nakikita niyo sa bahay niyo yan. Okay. So ngayon, ang problema daw nito, sabi sa akin ni Bayaw kasi Bayaw Morales yun, no? Ang sabi niya sa akin, ang problema daw nito ay hindi na raw umiinit. So, syempre, alam niyo naman, rice cooker ay isang example ng heating appliances. So, trivia muna tayo. Ano nga ba yung mga heating appliances? Natural yan. Yan yung mga appliances na talagang kilala sila sa pagiging hot. Umiinit sila, ibig sabihin. No, halimbawa, plancha, microwave oven, rice cooker. So, anything na kung saan yung kuryente, the electricity, kino-convert lang nila into other form of energy na kung saan matatawag nating heat, no? Sa init lang siya. So yun talaga yung main purpose niya. Yun. So napaalaing bagay nun kasi especially sa plancha na yun, tumutuwid, nagiging maayos yung damit, maayos tignan, nakakapagluto tayo. Yan. So ngayon, paano ba ang ginagawa? Mag-proceed na tayo sa troubleshooting muna. Syempre yun yung mahalaga eh. So magto-troubleshoot muna tayo. So, kapag nagto-troubleshoot tayo, magsisimula tayo lagi dito sa wire. Ang tawag nila dito, cord, adapter cord, ano ba yung tawag nila dito, yan. So, dito, syempre, kailangan maging aware muna tayo kung ano-ano ito ba. So, kasi meron yan, may mga label yan, no. Kung titignan nyo, may mga label itong, yan. May mga naka-embossed na print dyan. Embossed print, ano daw? Basta may mga naka-embossed dyan na mga specifications kung ano yung capacity niya. For example, ito ay 10 amperes and 250 volts. Ibig sabihin, nag-ooperate siya na ang maximum voltage niya ay 250 volts. So pag ito ay ginamit mo sa 300 volts, may tendency na masunog itong buong kable na to, no, itong buong wire na to. Yan. Next, yung sinasabi niya namang 10 amperes, syempre yung electric current, yun yung bilis, no. It's the intensity of moving electrons. Napapa-English na ako. Basta yun yung definition ng current kasi electric current. So yun yung movement, no, ng moving electrons. So 10 amperes. So parang ang daming ano nun. Amperes is coulomb per second kasi yun. So ilang coulombs of charge, no, per second ang dumadaan. So yan. So 10 amperes. Yan na siya. So ngayon, ang pinakamahalaga kasing matest dito ay yung tinatawag na continuity. Pag sinabing continuity, yun yung
yung daloy, no? Malaman natin kung buo pa ba yung wire. Kasi makikita natin sa labas, parang okay naman eh. Okay naman 'yan eh, 'di ba? Pero dun sa loob, in the inside. On the inside, parang may problema 'to. So supposedly may problema nga. So titingnan natin kung ano. Okay. So para malaman 'yon, kailangan natin gumamit ng tinatawag na multitester. Yan. So nakita nyo, kasing laki lang siya ng aking kamay, no? Yan. So multitester, maraming tawag dito multitester, volt voltmeter, ohmmeter, and milliammeter. And then tinatawag din siya na multimeter, multitester yan. Or tester, tawag ng mga karaniwan. No, yan. So ito, ngayon, ang magfo-focus lang tayo dito sa paggamit ng ohmmeter. So yung ohmmeter scale, yun yung nakikita nyo yung kulay blue. Yan. So sa ohmmeter scale, meron tayong 10 times, merong times 10, times 100, and then times what's this? Times 1K. Ibig sabihin yan, kung ano yung value na mababasa natin dito sa scale, kung saan tatapat yung pointer, itatimes lang natin sa 10, itatimes lang natin sa 100, itatimes lang natin sa 1,000. So, parang ano lang to eh, parang electric fan mo lang. Gusto mo naka-number 1, naka-number 2, number 3, gano'n. Yan. So, mag-iiba yung function niya each time na pinapalitan mo yung kanyang range. Yan. So, yung mga parts niyan, syempre, ito yung parts natin na yung range selector knob. Ayan. So, pinapalitan natin yung range. Ayan, pag iniikot siya. Okay? Now, meron naman tayong tinatawag na test probes o test prods. Yan. So, syempre, ito yung pang lie detector test kung aamin ka na ba. Ito yung ginagamit natin. Ito yung ginagamit natin para papunta doon sa mata mo. Sana. Ayan, sa mata mo. Yan. Sa tenga. Yan. Hindi. So, ginagamit to doon sa mga terminals. Doon ikakabit to sa mga terminals nung tinetest natin, whether ano man, electric components, electronic components, or electronic device, yan. So again, magfo-focus muna tayo sa paggamit ng ohmmeter scale. Okay. So ngayon dito, whenever we are testing or troubleshooting, no, using the ohmmeter scale, no, at ang gusto naman nating alamin ay yung continuity, pinakamaganda na iset natin siya sa pinakamataas na range. So dito, para sa binili ko, dahil maliit nga lang naman itong multitester ko, ang pinakamataas na range ng ohmmeter niya ay, ayan o, 1K. Okay, so ano mangyayari? Pag mapapansin nyo po, pagka ating pinagdikit itong dalawang test probes natin, so we have done, ito yung item, ito yung negative, ito yung itong positive, ito yung pula, syempre, yan, yung pula yung positive. So pag pinagdikit po natin to, you will see na gumagalaw yan. Okay, yan. Ibig sabihin ng paggalaw niyan, ibig pong sabihin niyan na buo yung wire natin. Ibig sabihin, kasi po itong multitester, may battery po ito na isa sa loob. So yung mga mas mataas na standard o mas mataas na klase ng multitester, dalawa yung battery niya sa loob para po yun sa ohmmeter scale. Para pag pinagdikit natin itong dalawang to, yan, gumagalaw. Okay? So that means na merong continuity. Pag sinabing continuity, simply, buo lang yung wire, no? Walang putol yung wire sa loob. Yan. Kasi maaaring okay yung insulation niya, hindi naman siya putol. SRD naman, no? O nga, hindi naman siya putol. Pero dun sa loob, dun siya putol. Okay. So, yun. So, kapag the point na gumalaw yung pointer scale, ibig sabihin niyan ay good. Ayos. Okay. Now, ang gagawin natin is examine muna natin itong plug. So, mapapansin nyo, meron tayong dalawang terminal dyan. So, syempre, yan, nasa aliwa, nasa kanan, no? So, dito, wala naman tong positive or negative, no? Hindi naman to polarized, no? Kapag alternating current, yung AC na tinatawag, wala naman tayong polarity dyan. Walang positive, walang negative dyan. Okay. So, kahit saan dyan, magfo-flow yung kuryente. Now, mapapansin nyo itong kabila. Tatlo yung butas niya, no? Okay. So, dumiretso na tayo dun sa gitna. Yung gitnang butas, yun po yung ginagamit nila for grounding. Ibig sabihin, para pag ginamit mo siya or accidentally or gusto mong hawakan, check mo kung luto na yung sinaing, no? Hindi ka maukuryente, no? Yan, kasi naka-direct siya sa ground, pabalik sa ground. Kasi yung electricity naman kasi nagmumula sa lupa, no? Halimbawa, di ba kapag may kidlat, di ba? Parang yung kidlat, naghahanap siya ng, static electricity kasi yun eh. Naghahanap siya ng way, pabalik sa ground. So, ganun yung tendency lagi ng kuryente, gusto niyang bumalik sa ground, okay? Kaya yun. And then, tong dalawa, sa kaliwa at kanan, yan talaga yung dadaanan ng kuryente. Okay? Na kung saan, mapapansin nyo, nagre-represent yan dito sa tatlong nandito. Ayan. Ayan. So, hindi po ako nagtitinda ng rice cooker, no? Tinuturo ko lang sa inyo. Ayan, yung tatlong yan, dyan nagmamatch yun, yung tatlo kanina. Okay. Yung tatlong ito. Now, paano natin aalamin kung may continuity ba to?
So, gagawin po natin ay, ang pinakauna natin gagawin ay didikit mo muna dito sa, dito. So, yung isa po ay dito, okay? And then yung isa ay dito. Yan. Make sure na walang magtatama, no? Ayan. Now, mapapansin mo dito, walang movement na nangyari. Diba? Hindi pumunta sa kanan yung pointer o yung needle natin. Ibig sabihin yan na walang problema. Kasi kung may problema yun, ibig sabihin lang yan, kung gumalaw yun, the point na ito ay isaksak ko sa convenience outlet or doon sa saksakan mismo, no? Pag sinaksak ko to doon, sabog yung kamay mo. No? Ibig sabihin, ganoon. Kasi, ibig sabihin, may dugtungan eh. May dugtungan daw along this wire. So, wala. Ibig sabihin. So, maganda yon. Now, gawa naman tayo ng pares, no? Ang gagawin ko, itong isa lang muna, no? Yung isa lang muna. Kukonek ko dyan. So, maganda dito kasi may butas siya, no? So, pwede mo dyan ipasok yung dulo ng test probes. Yan. For convenience. Now, pipili ka dito. So, dahil sabi ko nga yung gitna ay pang ground lang naman. So, dito na lang muna tayo mag-focus sa kabila, dyan, or dito sa kabila. Yan. At dahil wala akong assistant, so kailangan kong mag-multitasking dito. Ayan, nakikita nyo siya. Okay, so ilalagay ko siya muna dito sa kabila. Napansin nyo, walang movement, diba? Yan, nakapasok ha. Ayan. Walang movement. Pero pag nilipat ko siya sa kabila, ayan, nakita nyo gumalaw? Oh, nakita namin, no? Nakita na. Yan, gumalaw. Ibig sabihin, good. Kapag nagtetest tayo, dapat yung isa hindi gagalaw, yung isa gagalaw. Okay, now lipat naman natin. So, ilipat ko naman tong item, no? Dito sa kabila. Yan. Yan. So, nilipat ko naman siya sa kabila. Yan. Hindi tayo pwede mag-test ng sa isang ano lang, sa isang kable. Kailangan yung dalawang terminal palagi. Okay. And then, multitasking ulit. Okay. So, gagawin ko, dito ko naman siya ilalagay sa kabila, dito. Yan na, dyan. Pansin nyo, walang movement yung needle natin. Okay. Next, lipat ko siya sa kabila. Okay, ano napansin nyo? Gumalaw. Okay. So, if that's the case, success. Okay. So, basic troubleshooting na ginawa natin na yun, ha? Basic troubleshooting na yan. Sa mga students kong nanonood, at sa mga, kahit di ko students, no? I hope nakatulong sa inyo yun. So, kapag ganun ang naging situation, ibig sabihin, good ang ating cable. Good to, no? So, ito kasi yung ginagamit natin para ma-attach or ma-connect yung rice cooker doon sa AC source, sa alternating current source or AC voltage source. Good to, good. Now, given na good na pala yon, ang gagawin natin ngayon, isasaksak natin siya. Hindi sa kuryente ha, wag muna sa kuryente, no? Bata pa ako. ito, yan. Yan. Sasaksak natin siya dyan. So, ito alam nyo kung may rice cooker sa bahay, alam nyo to. So, yan na. Yan lang ginawa ko, no? Sinaksak natin siya, no? Pero, hindi natin to isasaksak sa kuryente muna. Gagawin natin, itetest muna natin siya. Okay? So, again, hindi pa rin tayo magpapalit ng function. So, still same pa rin yan. Ang gagamitin pa rin natin ay ohmmeter scale. Nasa times 1,000 pa rin tayo. Okay? So, ang gagawin po natin ay itetest lang natin yung continuity. So, given na yung approved na yung cable natin ay okay, so, ibig sabihin, pag sinaksak natin siya doon, parang kabahagi na siya ng sistema. So, pag dinikit ko po ito, yan, tetest natin ulit. Like this, no? Yan. Mapapansin nyo po, walang galawan, okay? Hindi gumalaw, okay? Take note, nasa range tayo na 1,000, yan na po yung pinakamataas. Dapat dyan yung pinakamalakas na papalo yung ating needle papunta sa kanan. Pero dahil hindi nangyari, ibig sabihin, yung problema na po mismo ay nandoon sa mismong rice cooker. So, ano nang gagawin natin? So, ito. So, kung ganoon na po ang nangyari, punta na tayo sa rice cooker. Okay. So, yung typical na rice cooker po ay mayroong mga iba't ibang parts, no? So, na-discuss ko na kanina ito. Yan. So, dyan natin ipapasok yung AC voltage source. Then, meron tayong pinaka-famous na part. Ito. Yan, yung pinipindot-pindot nyo. Yung nilalaro-laro nyo. Ano ba yun? Pinipindot-pindot yan eh. Isa, gusto yung nilalaro-laro yan eh. Okay. So, yan yun. And then, meron tayo dito sa loob. Yan. Yan. Parang yun yung pag pinipindot mo siya. Yan. So, ang purpose po nung nasa loob na yon is,
kapag pinatong mo yung, wala kasi yung ano dito yung lutuan mismo, no? So, binenta muna namin sa junk shop. No, joke lang. So, nandun siya, no? Pagkabagong salang pa lang, ipupush niya yon, no? Ipupush niya. Now, pag dumating yung time na naluto na, syempre pag naluto yun, nag-evaporate yung mga tubig, di ba? Nababawasan yung weight niya, yung mass, nababawasan. So, parang gumagaan yung buong kaldero. Kaya nangyayari, parang nare-release siya. And kasabay no, nagti-trigger din yun para dito, no? Kasi sa simula, didiin mo yan di ba? And then pagka paluto na siya, no, aangat yan Maangat yan. Ibig sabihin ng umangat, konektado kasi yan dun sa loob. So mamaya titignan natin. So dahil nga ang problema natin ay ganon, kailangan natin tong kalasin, no. So ito yung pangalawang tool na gagamitin natin. So ang una natin ginamit ay testing tool, yung multi-tester. So ngayon naman gagamit tayo ng Phillips screwdriver. Yan. So Phillips, ito yung cross yung dulo, yung positive. Yan. Okay. Hindi po start to Positive yan, positive. Okay. So, ang gagawin natin, mapapansin nyo po, ang first step, examine nyo po saan pwedeng buksan. Okay. So, pag inikot nyo po yan, wala kayong makikita ang bukasan dyan, maliban po sa ilalim. Yan. So, punta tayo sa ilalim. So, dito po sa ilalim, meron tayong tatlo dyan. So, eto. Titignan nyo po agad sa inyo, meron may mga screw. Okay. So dito, nabibilang ko, meron tayong tatlo. At karaniwan sa rice cooker, konektado yun dun sa parang pinaka-stand niya. No, para kumbaga yung rice cooker, meron naman siyang paa. Okay. So hintay lang kayo dyan, tatanggalin ko lang muna yung tatlo. No? Mag-sound trip muna kayo dyan, no? Mag-CR muna kayo. So hindi ko na to ipa-fast forward, bahala kayo dyan. So dito tatlong tornilyo ang aalisin natin. Okay. Yun naman karaniwan kasi yung paa ng rice cooker karaniwan, yung stand niya ay ano lang naman, tatlo. So ito na po yung natanggal na part, no. So mapapansin niyo merong tornilyo yan. Ayan. 1, 2, and then 3. Ayan. Ito yung ilalim, no. Ayan. So hindi siya mainit, no. Baka nagtataka ba't nahahawakan ko. Syempre di naman ginamit to. Okay. Okay. So, next. Sunod natin gagawin ay makikita nyo dito kung ano ang nilalaman ng ilalim ng rice cooker. Yan. So, mga iilang tao lang ang nakakaalam nito, especially yung mga technician talaga, mga nagre-repair, no? Pero dahil nandito ka naman sa YouTube channel natin, sa Sir Lupet TV, ay karapatan mo makita to. It's a privilege, no? Ayan. Ayan. At huwag kayong maglala dahil di ko na-explain yan dahil baka mamaya ay lalo lang kayong maguluhan sa inyong buhay, no? Basta ang tatandaan nyo lang po, especially kapag alternating current voltage, no? Typically, dalawang wire lang talaga yan. So, yung line 1 tsaka line 2, dun lang papasok. And then, kung magkaroon man ng third line, yun yung para sa ground, para hindi tayo makuryente. Okay. Ngayon, typically po, kapag mga heating appliances, dalawa lang nga talaga yan. And then, parang naka-connect sila sa isang parang semento, parang ganun. Something na ganun. Na yun yung nagsaserve as parang resistor niya. So may resistance siya. Ibig sabihin may resistance. Nag-hold siya ng mga electrons, no? Nag-hold siya ng current. So imbis na kuryente siya, kino-convert niya na lang sa init 'yon. Hindi ka ba nagtataka pag sinaksak mo, 'di ba, dapat sasabog 'yun agad. So hindi nangyayari 'yon kasi dahil nga dun sa parang may semento diyan sa loob niyan. So papakita ko sa inyo, sana makita niyo. Mapapansin niyo po, ito po 'yan. Etong dalawa. Ito po yan, yan, at saka tong isang to. Yan. So, yung dalawang yan, parang yan meron siyang somewhat para siyang insulator na parang semento ang pagkakaano ko. Hindi ko alam anong particular na material yan. So, lagyan nyo lang sa comment section natin para sa mga Sir Lodi na nanonood. Okay. Yan. Okay, may Google naman. Google nyo na lang kung ano tawag diyan. Basta yan ay parang resistor yan na kung saan once na pumasok yung kuryente, hindi yan sasabog, hindi siya puputok. I-convert niya lang yon in a form na parang hihimas-himasin niya yung mga electrons and then magiging heat lang siya para mag-turn into heat para initin yung niluluto and eventually makapagluto tayo, makapagsaing ganun. And meron kang kanin, so patanghali nakakain ka na. Okay. Now, ano ang problema nito? Okay, so alamin natin. Okay. So dito, gagamit pa rin tayo ng tester, okay? So gagamit tayo ng tester and then ang aalamin natin dito ay we're going to test yung dalawang yun kanina. Okay. So, kanina,
during our commercial break. Commercial break. Okay, tinest ko na rin kasi to, no? So, typically po, kapag gusto nating malaman kung ilang ohms, o yung ohms po ay unit for resistance, no? Gusto nating malaman kung ilang ohms. Ang gagamitin po natin ay yung, ano niya, yung times 10. Yan. Kasi po, yung mga resistance po ng mga plancha or something like rice cooker, mga nasa ano lang po siya, nasa 40 ohms lang po. Talaga, eksakto 40 ohms. Hindi naman, hindi siya umaabot ng 100 ohms. So, kailangan nating babaan sa times 10 lang. Okay. By the way, pagka times 10 po tayo, ang pinaka maximum na makukuha nating value dito sa ohmmeter scale ay, so meron tayong 1K dito kasi, no? So, 1K. So, 1K times 10, that is 10K. Yan. 10,000 ohms ang pwede nating pinakamalaking makuhang value. Kaso nga lang, masyado nang dikit-dikit kasi yan dyan sa part na yan. Yan. So, parang hindi na siya ganun ka-accurate kung titignan natin. Okay? So, with that, ang kailangan nating gawin ay iset na lang siya sa times 10 yung ating range. Okay? Times 10 siya. Okay. And then, itatest natin yung yung dalawang terminal nung sinasabi kong parang semento, yung parang resistor niya mismo na nagko-convert papunta sa init. Okay? So, in here, makikita nyo po, nakikita nyo ba? Okay. Medyo mahirap eh. Kakandungin na natin siya, mga kaibigan. So, dito makikita nyo. Ayan. So, I'm going to, ilalagay ko lang, no, yung dalawang test probe doon sa kanina na sinabi ko yung dalawang yon. Okay? At makikita nyo dito, nahihinto siya sa particular value. May particular value siya nahihintuan dyan. Ayan, no. Nakita nyo, so pag inalis ko, alisin ko. O, di ba bumabalik siya sa 0? Okay? Or hindi siya sa 0, sa infinity siya bumabalik, no? And then pag dinikit ko ulit, yan, humihinto siya sa gitna. At kung titingnan nyo po yung gitna na yon, ang value ng gitna ay 4, no? 4, 5, 6 po magkakatabi sa ohmmeter scale kasi doon sa taas po. Yan. Yan. 4, 5, 6 po yan. So, yung 4, we're going to multiply that by 10. So, 4 times 10, that is 40. And unit po ng ating ohmmeter scale, or ng ating ohmmeter mismo, ay ohms. So, 40 ohms. Ibig sabihin, okay naman pala to. Ngayon, saan kaya yung problema? So, hanapin pa natin. Okay. So, now, sa part na to, introduce natin yung tinatawag na fuse. Fuse. Everybody say fuse. Okay. Fuse. So, pag sinabing fuse, isa yung protective device na kung saan kinakabit siya, naka-series, no? Pag sinabing series ay parang puputulin mo lang yung wire and then ikakabit mo lang siya, yung dalawang terminal niya. So, pag sinabing series circuit, no? Naka-series siya doon para kung in case na magkaroon man ng overloading, ibig sabihin, pag sinabing overloading, nakita na po ba kayo ng extension cord, no? Dito sa amin maraming ganun. Extension cord tapos maraming mga charger na nakasaksak, ganun, yung octopus connection and anything yun. Kapag nangyari yun, parang nasosobrahan yung load na allotted lang para doon sa wire o doon sa particular extension cord, no? Halimbawa, ang allotted lang ay 10 amperes, 3 amperes, and then pag pinagsama-sama lahat ng consumption ng lahat ng mga nakasaksak doon ay sumobra doon sa 3 amperes or 10 amperes, naging 5 amperes, naging 15 amperes, doon na nagka-problema at alam mo na, sunog ang bahay nyo pag ganun. Okay, so para maiwasan yun, naglalagay ng fuse. So makikita nyo yan doon sa mga circuit breaker nyo, doon sa madalas sa mga likod ng bahay nyo. Sa likod ng pinto ng bahay nyo, madalas doon nilalagay yan eh. And syempre, yung abot lang ng tao para, yan yung up down ni mami at ni daddy. Madalas si daddy yung up down nun. So yun, para, yun yung circuit breaker. Ngayon yung circuit breaker mismo, mayroon pa yung tinatawag na LPP o yung Light and Power Panel Board, yun yung LPP. So doon nakalagay yan lahat, no? Nandun lahat ng mga circuit breaker. Ngayon, mayroong fuse yun para in case na nagkaroon ng overloading, ano nangyayari? Yung fuse na yun, parang nasusunog siya. Yung pagkasunog yung fuse, hindi yun negative. That's positive. Maganda yun. Kasi iningatan niya lang yung lahat ng mga appliances sa loob ng bahay. Halimbawa, nakasaksak yung flat screen TV. Sana all naka-flat screen. So, ano pa ba? Naka-flat screen TV, yung charger ng laptop, charger ng tablet, lahat. Nakasaksak lahat. Pagka po walang fuse ang ating circuit, maapektuhan lahat ng nakasaksak doon, no? Yun mangyayari. Kaya napakaganda na mayroong fuse. So, kung bakit ko nabanggit yung fuse, it's because ang mga heating appliances po, especially the rice cooker, ay meron silang mga fuse. So, hanapin natin nasan yung fuse.
So, yung fuse po ay nandito. Ayan o. Ito po, nakikita itong nakabalot na to. Ayan. Yung nakabalot ng cream sticks. Cream sticks. Ayan. Shout out sa mga nakatikim pa ng cream sticks. Meron pa ba nun ngayon? Ayan. Ito yan. Yung nakabalot po na yan, insulated siya. Yan po yung tinatawag nating fuse. And I think, kailangan nating alisin to from the circuit para malaman natin kung si fuse ba ang may problema. Gusto nyo ba? Okay. So, by inspection kasi, sa nakita ko lahat dito, fuse lang ang nakalagay na electrical component dito or electronic component. Wala siyang resistor, wala siyang capacitor, wala siyang inductor, wala siyang transformer, wala siyang integrated circuit. Wala siya. Meron lang yung fuse, yung protective device. So, ang gagawin natin, tatanggalin natin yung fuse out of the equation. Out of the equation! Tatanggalin natin siya out of the system, no? And then, i-test natin siya. Okay, so, paano tatanggalin yon? So, yun lang naman, gagamit lang naman tayo ng screwdriver para kalasin yung mga wire na nandito. Wire tuloy. Yung mga screw, syempre. So, syempre, yung tatanggalin mo lang, yung kung saan lang nakakabit yung, yung fuse. Okay? So, ito. Hindi ko na siya mabibidyohan, pero madali na lang. Pag nakita mo na kasi yung fuse kung saan nakakabit, madali mo na lang yun ma-identify. Okay? So, natanggal ko na yung isang ngipin. isang screw. Okay? And then, ito na siya. So, pakita ko sa inyo step by step. Ayan, natanggal ko na siya. Saan na yun? Yung tataa. Natanggal mo ba? Hindi. Ito. Ayan. Struggle is real. Ayan o. Ayan na. Natanggal na siya. O, next naman. So, isusunod, yung isa niyang part ay nakakabit dito sa mismong AC voltage source. So, natanggal ko na yung pangalawang ngipin. Okay. So, dito, tatanggalin natin siya para ma-disconnect natin yung fuse mismo. Okay. So, dito makita nyo, luwa na yung kanyang, ayan, yung mismo. Ayan. Nakatanggal na siya. Kasi doon nakakabit yung fuse kasi. Okay. So, kung tatanungin nyo ako, Sir, saan ba madalas nakakabit yung Kuya Japet, Sir Lupet, saan ba madalas nakakabit yung fuse? Si fuse po, syempre, siya yung pinakamalapit sa mismong source, no? Pinakamalapit siya sa mismong source. Yan. Hindi mo siya makikita dun sa mga switch, dun sa mga ilaw. Nandun siya mismo sa pinanggalingan ng kuryente, nandun yung fuse. So, ikatlong ngipin natanggal ko na. Okay. At, natanggal na rin natin ang bida. Ito. Si Jollibee. Ito. So, yan yung tinatawag nating fuse. So, mapapansin nyo, meron siyang dalawang terminal. Pag sinabing terminal, yan yung mga dulo lang ng wire, no? Hindi yung terminal ng balanga at terminal ng ulongga po yan. Okay. Terminal, ayan yun. Okay. So, ngayon, gumamit siya ng parang rubber to rubber tubing, no? So, insulator kasi to, no? At saka yung, yung resistance niya sa init ay masyadong mataas, no? Ibig sabihin, kahit na masyadong mainit yung kapaligiran, ay hindi siya nagme-melt yun, ang term. Hindi siya nagme-melt. Yan. Eventually, di rin siya nasusunog. So, inalis ko na siya. Now, ito. Pansinin nyo to. Ito ang ating fuse. Ayan ang ating fuse. So yung mga gumawa nito ay talagang gumamit sila ng long nose plier para maging yan. Yan, naka-shining, shimmering. Basta ganyan, nakabilog siya, no? Gumamit talaga sila niyan. So saan yung long nose plier? Ito yan. Yan. Long nose plier. Yan. So ginagamit lang nila yan para iti-twist lang nila and then magiging bilog na siya. Yan. Para magkasya doon or mag-fit ng maayos doon sa ating mga screw. Yan. Ngayon, meron tayo dito mga specification, no? Pag sinabing specification, parang specs lang ng cellphone mo, specs ng laptop mo, parang mga ganun, no? So, yung fuse, may specifications din siya. Nasaan na mabasa nyo? Nakikita ba? Naka-mirror tayo. Naka-mirror ba? O ano? Hindi ko maintindihan. Ako na lang magbabasa, okay lang. Ayan, baliktad lang So, we have 250V 10A ba yun? 10A? Ako na nga lang. 250V 10A and then meron ditong 185 degree C. Oh, ano yun? Degree yung dagat. Okay. Ibig sabihin nito, 250 volts. Ibig sabihin, yung capacity nitong fuse na to ay 250 volts lang. So, kapag ito ay ginamit mo sa 260 volts, 270 volts, may chance na masira na to. No? Yung iba pumuputok yung fuse, yung iba naman nasusunog lang. Okay. So, papakitaan ko kayo ng isang senyales na ito ay nasunog. No? Makita nyo yung parang dulo niya. Ayan, parang itim na siya dito sa part na to. Yan. So, ibig sabihin, nasunog tong fuse na to. Okay.
And then, sabi pa dito, bukod sa 250 volt siya, 10 amperes lang daw ang capacity niya. So, we can say na posible na nag-overload, no. Ibig sabihin siguro sa saksakan, and then isang magkakasama kasi mga saksakan diyan sa bahay, sa particular sa office o kung saan man. And then nasabay siya na may gamit na electric fan, na may gamit na ano ba, may gamit na ibang charger ng laptop, mga ganun, any other device or appliances or mga ginagamit sa office, halimbawa yung mga Xerox machine, mga printer, yan, magkakasama yan. Tapos, nagsama-sama sila sa isang saksakan. May ganon. Hindi naman sa isang extension cord. Malamang yung iba nasa kusina o nasa. Pero, they belong to a particular circuit lang, sa isang circuit lang. So, yung mga electrical engineering students, maintindihan tong binabanggit ko, no? Mga electrical engineers, saludo po ako sa inyo, mga nandyan. Yung mga agricultural engineers na nandyan. Sa lahat ng engineers, alam ko, pinag-aralan natin yan. No? Yan ang nagiging problem talaga. Now, may sinasabi pa siya dito is 185 degrees Celsius. Ibig sabihin, 185 degrees Celsius. Kung 185 degrees Celsius ang pinag-uusapan natin dito, ang boiling point ng water ay 100 degrees Celsius. So, almost doblehin mo na yung boiling point ng water na 100 degrees Celsius. Maging 200 degrees Celsius na yun. Yun lang ang capacity nito. Now, may tendency rin, halimbawa, sumobra ng 185 degrees Celsius. So, let's say, umabot na siya sa 200 degrees Celsius. So, yun, yung mga dahilan na sinabi ko na yun ay posibleng naging dahilan, kaya hindi na functional tong fuse. Now, sa dami ng sinabi ko na yun, hindi naman pwedeng maniwala lang kayo sa mga sinabi ko na yun. Kailangan, alamin pa rin natin kung sira nga ba talaga to at magagamit natin yun sa pamamagitan ng tester. Okay? So, sa tester, ang gagamitin natin ulit ay yung ohmmeter. So, balik tayo sa ohmmeter. Ito yung ohmmeter. And now, dahil continuity pa rin ang gagamitin natin dito, hindi na resistance. So, balik tayo sa times 1K. So, kung ang cellphone, kung ang multimeter nyo ay merong 10K, 100K, doon nyo iseset lagi. Okay. Sa pinakamataas. Now, ito na. So, first step, ipagdikit muna natin to. Yan. Kapag gumalaw, ibig sabihin, game na daw, G na daw, sabi ng tester mo. Okay. Take note, dapat nasa nasa ohmmeter. Now, next. Yung isa lagay natin dito. Okay? And then yung isa lagay natin dito. So, observe nyo po, no, ng maigi. So, sagutin nyo rin yung tanong ko. Meron po bang movement to the right na nangyari? Meron ba? Wala. So, meaning, dahil walang movement na nangyari, makikita nyo po, ibig sabihin yan, ang atin pong fuse ang may problema. Now, siipin nyo kung ilalagay ko naman to dito. Wala pa rin, di ba? Pero pag nilipat ko siya dito, nakita nyo gumalaw? Ayan o. Obviously, gagalaw yan kasi they belong to the same wire lang naman. Kaso pag lipat dito kasi, meron ng electrical component or electrical component na nasa gitna, yung protective device, which is the fuse. At kapag wala na pong continuity, ibig sabihin po niyan ay ibig pong sabihin, fuse po ang ating problema. So, yan ang ating basic troubleshooting. So, sa classmate ko nung college, no, Cesar Morales, so, naresolbahan na ang problema nitong rice cooker nyo. Yan. Na-Japet moves mo yata ito eh. Yan. Yun ang problema, yung fuse, no. Now, ano ang magiging solution? Siyempre, kung ako, mas maganda pa rin sana na ibalik natin yung fuse. Kaso nga lang, we're going to use another fuse, syempre. Ibang fuse naman. So, bibili na tayo nun, ibig sabihin. Actually, pwede ko namang irekta to, pwedeng ikabit na agad, no? Kaso nga lang, kapag nangyari ulit yung overloading, na hindi na naman natin maiiwasan or hindi natin ni-expect na mangyayari, sure ako doon. So, talaga, oo. Sunog, o kaya sabog. Dalawa lang, sunog o sabog lang yan. So, ganun po yun. So, ibig sabihin, sa ginawa nating testing ngayon, ang problema niya po ay fuse. So, napakarami ng sinabi natin. So, I hope na marami kayong natutunan tungkol sa electricity, sa engineering, electrical engineering siguro yun, sa paggamit ng mga multimeter featuring the ohmmeter scale or the ohmmeter function ng ating VOM, sa paggamit ng mga tools, at sa lahat pa ng mga pinagsasabi ko kanina naman walang kakwenta-kwenta. Okay. So, shout out ulit, no, sa mga nanonood dito sa Sir Lupet TV. Shout out din sa iyo, Bayaw Cesar Morales, yung dito. So, balikan mo na lang siya, pag-usapan natin kung
bibili ba tayo ng bagong fuse o irerekta natin? Okay? At shoutout din pala sa teacher ko nung 3rd year high school at 4th year high school sa electrical technology at electronics technology, si Sir Andrade. So, yan. Sa inyo ko natutunan to. So, credit sa inyo ng marami. At syempre kay God, no? Kay God naman talaga lahat ibalik. Dapat ibalik lahat ng glory and praises. Maraming salamat. And again, this is Sir Lopete nagsasabi na pwede mo itong i-share. Pwede ka rin mag-subscribe dahil libre lang naman yan. At i-share mo to sa mga klase mo na nasiraan ng rice cooker. Pero hindi po ibig sabihin nun na lagi fuse ang problema, no? Baka mamaya wire lang naman, o kaya walang kuryente sa inyo, naputulan pala kayo, no? Mga ganun, kaya di umaandar, di umiinit. O kaya naman, baka di nasaksak. Hindi. Oo nga, may nagluto ng ganun dito sa amin dati, rice cooker. Di man naluto, 1 oras na, hindi pala nakasaksak. Okay, this is Sir Lopet na nagsasabi na sa bawat problema merong solusyon. Dapat tayo ang maging solusyon para iwas konsumisyon. Maraming salamat at ingat nasan ka man. Thank you. God bless you.